Sir, can you clarify, is that an affidavit or a report? A signed affidavit, sir? Parang A mere letter. Parang letter to the President. Yung isa, August 4, 2016. Sir, Sir, was it just an inquiry on his part of the person who wrote the letter na saan napunta yung pera? May sinabi ba siyang saan Hindi, napunta? mahabang report niya. Isa lang paragraph yun eh. But, Sir, in-identify niya ba kung kanino na napunta but yung funds? itong ginawa niyang sulat kay Pangulong Duterte, anim na pages. Isang paragraph lang yung binasa ko. Kaya marami kayong makikita dito. But sir, did the person identify kung kanino nag-end up yung funds? Kay Secretary de Lima daw nga, doon din lang ng mga NBI. So, yan ang sagutin mo, Secretary de Lima. Do not be, masyado kang yak-yak na wala namang sinasabi. Alam mo, pag ang ganun ang tao, nawawala na sa katuwiran eh. Hindi ka maaaring magdepensa ng sarili mo ng puro accusation lamang ng walang pruweba. Katulad ni sinabi ko kahapon, pag ikay nag-akusa, dapat may pruweba ka. Nasaan yung pruweba mo na itong mga inmates na ito'y tinakot o binayaran, tinorture? Hindi po ganun. Alam mo naman yan eh. Alalahanin mo, Secretary de Lima, Senator de Lima, ako, sinasabi mong mayroong mga taong parang naapakan mo nung mga nakaraang ikaw ay Secretary of Justice. Pero ako po, Secretary de Lima, kailanman ay ako'y hindi kita naapakan o hindi tayo nagkatalo. As a matter of fact, we are both from Sambeda. Pero ang sinasabi ko, ginagawa ko lamang bilang Secretary of Justice ang pag-imbestiga sa'yo, sapagkat sa aking paniniwala ay sobra-sobra ang ebidensya na ikay nakinabang sa illegal na droga sa Bilibid. Kaya't yan ang sagutin mo. Do not be hysterical. Hindi ba pwede yung maging hysterical ka, otherwise mawawala ka sa depensa mo. So, sagutin mo ng nararapat. Yung bang hindi yung puro akusasyon, ikaw anya, President Duterte ang napapasama. Hindi ba dapat matuwa ka nga kung si President Duterte ang napapasama? Sir, last na lang on my part. Sir, what happened to the August 4 letter? Did the President act on it? Hindi ko alam. Actually, itong totoo. Sinasabi niya na kami ay magka-partner ni President Duterte tungkol dito sa pag-akusa sa kanya. Sa totoo lang, mula na ako'y maging secretary, up to now, up to the present, hindi man lamang napag-usapan namin ni President Duterte ang kaso niya. Ito ay, at my instance, as Secretary of Justice. Kaya, wag niyang ililigaw ang mga tao, pati yung piluka ko eh. hindi ganoon eh. Pag yung nag-personal ka, yung tinatawag nating ad hominem, argumentum ad hominem, ibig sabihin wala ka ng katuwiran. Kaya, Secretary de Lima, sagutin mo lang ng tama ang lahat ng akusasyon sa'yo. Kasi napakabigat ng akusasyon sa'yo. At napakarami ng akusasyon sa'yo. Kaya bilang Secretary of Justice, hindi ko na nga kaya na hawakan ito. Kaya ang ginawa ko, binigay ko na sa NBI ang pag-imbestiga nito. Sapagkat meron silang tao, marami silang magaling na investigador doon, na wala doon sa Secretary, doon sa Department of Justice. Secretary, ano po yung masasabi niyo dun sa press con kanina ni Senator De Lima, sinabi niya na ito daw yung pamamaraan na ninyo, ng gobyerno, ng administrasyon, para takutin yung mga inmates na ayaw mag-testify against De Lima. Yun nga sinasabi ko eh. Kinakabit niya ako na dun sa akusasyon niya na parang hinaharas siya eh. Pero makikita naman nyo doon sa mga inmates eh. Alam mo ang isang testigo na hinaras, tinakot, binayaran, o tinorture, ay makita mo sa demeanor ng testigo na siya'y talagang tinakot o hinaras. Pero nung makita ninyo, nang ipresenta ko yung mga testigong yan sa house, hindi ba makita ninyo na very straightforward sila, kalmado,
Nakapagbiro pa nga, yan ang mga mark ng isang truthful witness. Magpresenta ka ng ganyan, Secretary de Lima. Hindi yung daldal ka ng daldal na wala ka namang pinapresent ng testigo para patunayan mo na itong mga tao ito tinakot. Tapos ngayon, wala pa man lang 4 na oras na kalilipas yung riot sa Bilibid, meron ka na agad theory. Mag-imbestiga ka muna, tingnan mo muna. Anyway, sinabi mo dyan na napakarami mong mga kaalakbay o kasama doon sa loob ng Bilibid at nagre-report sa'yo. Hintayin mo muna yung report. Para ka nang hindi abogado eh. Hindi ganyan ang pagdepensa sa sarili. Inuunahan mo. Nag-i-speculate ka. Hindi ganyan ang pagdepensa sa sarili. State the facts, Mrs. Senator. At nang yung katuwiran mo ay maunawaan ng tao. Otherwise, kung magiging hysterical ka, ganyan, sisigaw ka, lalo kang hindi maintindihan ng tao. Hindi maintindihan ng tao kung bakit ka nagiging hysterical eh. But the fact is, kung mayroon kang dapat sisihin, yung sarili mo, Senator. How about, Secretary, yung dare niya sa government at sa DOJ na hulihin na siya ngayon at ipakulong? Kung aamin siya, di talaga makukulong siya. Sir. Okay. So, okay. Sir, good there's afternoon. After this, the President, I think, is going to announce something or to face you. So, bilisan lang ninyo. Sir, can you give us an update doon po sa insidente sa NBP? Yung update hanggang doon pa, wala pang written report. I hope that to receive the written report. Pero parang lumalabas doon na nagkasaksakan talaga eh. Any info po, bakit po nagkaroon ng insidente na gano'n, sir? Wala pa, hindi pa nag-investigate pa sila. Oh. Last two questions. Hi, Secretary. Good afternoon po. I'm Bing Habadan from the Daily Malaysia Shimbun. Sir, saan patutungo ang investigasyon na isinasagawa ninyo laban kay Secretary de Lima, ay kay Senator de Lima? Saan patutungo? Patutungo sa kanyang conviction. Kasi malakas ang ebidensya laban sa kanya. Last one question. Kasi nandyan na po yung presidente, nandyan na po yung... Sir, insinuation is that you ginigipit niyo sila JB and all the others who don't want to speak. O yan ang talagang kasinungalingan at wala na sa katuwiran niya. Alam kung bakit? We want JB alive than dead. Sinong gustong patayin si JB? Hindi ba pag namatay si JB, sinong mabe-benefit? Hindi ba si De Lima? Kasi mawawala ng connect sa kanya na magte-testify. Kaya takot na takot yun eh. Sir, yung abogado ni Sebastian, ang sabi, ibang istorya ha, nagka-almusal tapos sinugod siya. Hindi ko alam. Let's wait for the official report. Okay. May SAF naman, pero bakit nagkasaksakan at may shabu session despite the SAF? Yun naman SAF, hindi naman pumapasok yung kinakailangan eh. Yan ang tanungin mo sa mga ating mga inmates. Talagang very ingenious yan eh. Nakakapasok ngayon yung mga cellphone, yung shabu pa eh, pagkalit-lit nun. Actually, yung shabong yan, even at the latest, mayroon pang nahuhukay, mga 1.5 feet sa ground. Kaya Alright. talagang hindi natin alam kung saan kinukuha nila yan. Maraming salamat po.